Minsan napapaisip ka kung bakit parang hindi ka umuusad. Araw-araw ka namang gumagalaw, pero parang walang nagbabago. Hindi dahil wala kang kakayahan, kundi dahil may mga bagay kang ginagawa na hindi mo napapansin na siya mismong pumipigil sa'yo. Kasi unang-una, lagi mong pinipilit ang comfort kaysa growth. Hindi naman obvious to sa umpisa. Hindi mo naman sinasabi sa sarili mo na ayokong umunlad. Di ba? Ang totoo, ang pinipili mo lang ay yung mas madali. Yung hindi masakit. Yung hindi ka mahihirapan. Halimbawa, alam mong dapat may gawin ka. Halimbawa, mag-aral ka ng bagong skill, mag-start ng project, mag-apply sa mas mataas na trabaho. Pero anong ginagawa mo? Nagsuscroll ka lang sa social media. Tapos sasabihin mong, nagpapahinga lang. Tapos magiging 1 oras, 2 oras, hanggang sa wala na. Tapos sasabihin mo sa sarili mo, okay lang, bukas na lang ulit. Comfort feels safe. Walang pressure. Walang risk na mapahiya ka o mag-fail. Pero doon din nagsisimula ang problema. Kasi habang pinipili mo ang comfort, unti-unti mong sinasanay ang sarili mo na umiwas sa growth. Growth is uncomfortable by nature. Nakaka-awkward. Nakakatakot. Minsan nakakahiya. Pero doon ka nagle-level up. Kapag pinili mo lagi ang comfort, parang nakahinto ang buhay mo. Walang masamang nangyayari, pero wala ring magandang nangyayari. Na-stuck ka lang sa same routine, same mindset, same results. Masakit lang tanggapin na minsan, hindi ka talaga tinatalo ng ibang tao. Hindi ka rin malas. Ang kalaban mo talaga, yung sarili mong desire na maging komportable. At ang pinakadelikado, hindi mo agad napapansin. Kasi feeling mo, busy ka naman. Feeling mo, may ginagawa ka. But deep inside, alam mong umiiwas ka lang sa mga bagay na magpapalago sa'yo. Kung gusto mong may marating sa buhay, kailangan mong masanay sa discomfort. Hindi mo kailangan maging 100% handa. Hindi mo kailangan maging confident agad. You just have to move. Kahit hindi komportable. Kasi doon nagsisimula ang lahat. Number 2, umaasa ka na may darating para iligtas ka. Hindi mo man sinabi ito ng direkta, but deep inside, may part sa'yo na naghihintay. Parang iniisip mo na one day may opportunity na biglang babagsak sa'yo. May tao na mag-aangat sa'yo. O may right timing na kusa na lang mag-aayos ng buhay mo. Kaya minsan, hindi ka masyadong kumikilos. Kasi may tahimik kang expectation na darating din yan. Parang naka-standby mode ka lang, waiting for something external to change your situation. A job offer, or a lucky break, a mentor, or someone who will finally see your potential and pull you up. Pero habang naghihintay ka, dumadaan ang oras. And life doesn't really pause for anyone. Habang naka-hold ka, yung ibang tao, kumikilos na. Nag-a-adjust na sila. Natututo na sila. Nakaranas na ng failure at bumabangon ulit. Pero ikaw, still waiting for that sign or moment na magbibigay ng permission sa'yo to start. The uncomfortable truth is this. Most people you admire right now, hindi sila naghihintay na may magligtas sa kanila. Sinalba nila ang sarili nila. Hindi perfect ang timing nila, hindi ideal ang conditions, pero kumilos sila kahit wala pang guarantee. Minsan kasi, mas safe sa feeling yung maghintay na lang kaysa sumubok. Di ba? Kasi kapag naghintay ka, hindi ka agad masasaktan. Pero kapag kumilos ka, may chance na mag-fail ka. May chance na mapahiya ka. And that fear quietly keeps you stuck. But think about it. Hanggang kailan ka maghihintay? Kasi habang iniisip mong, baka next month, baka next year, someone else is already starting with less than what you have right now. Hindi darating yung moment na perfect lahat. Hindi biglang may sasabihin sa'yo ang buhay na, okay, handa ka na, go. You create that moment by moving, even if you're unsure, even if you're scared, even if you feel like you're not enough yet. At the end of the day, the question is not, kailan may darating para iligtas ako? The real question is, kailan ko pipiliin iligtas ang sarili ko? Number 3, sinasabi mong, bukas na lang. Pero alam mo sa sarili mo na hindi lang isang beses mo to sinasabi. Di ba? Paulit-ulit na. Parang naging default response mo na kapag may kailangan kang gawin na medyo uncomfortable, medyo mahirap, o medyo nakakatamad. Bukas na lang. Next week na lang. Paghanda na ako. Pero kung titingnan mo ng mas maigi, hindi talaga siya tungkol sa oras. It's about avoidance.
iniiwasan mo yung feeling ng discomfort ngayon, kaya binabayaran mo siya ng mas malaking regret later. Ang problema sa bukas na lang, hindi siya tumitigil sa isang araw. Lumalawak siya. Yung simpleng task na pwede mong gawin in 10 minutes today, nagiging 1 week delay. Yung maliit na aksyon na sana makakatulong sana sa'yo mag-improve, nauuwi sa wala. Hanggang sa dumating yung point na hindi mo na alam kung bakit hindi ka umaasenso. Kahit ang totoo, alam mo naman kung saan ka dapat nagsimula. You just didn't start. At pinakadelikado dito, nasasanay ka. Habang tumatagal, mas nagiging comfortable ka sa delay kaysa sa action. Yung utak mo, marunong nang mag-rationalize. Okay lang to, may time pa. But deep inside, alam mong hindi ka lang busy, umiwas ka. And every time na pinipili mo ang bukas, may opportunity na quietly lumilipas na hindi na bumabalik. Number 4, hindi mo pinapahalagahan ang oras mo. Minsan hindi mo napapansin, pero isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit parang wala kang nararating ay dahil hindi mo pinapahalagahan ang oras mo. Parang normal lang sa'yo ang sayang ang oras, pero hindi mo naman talaga sinusunod yon. You tell yourself, 5 minutes lang na scroll, tapos biglang 1 oras na pala. Tapos sasabihin mo, saglit lang to na pahinga. Pero yung saglit, nagiging buong gabi na walang nagawa. At paulit-ulit yon, araw-araw, hanggang sa hindi mo na namamalayan na yung mga oras na sana ginagamit mo para umangat, naubos lang sa mga bagay na wala namang binabalik sa'yo. Minsan ang problema, hindi naman yung wala kang ginagawa, kundi mali yung pinupuntahan ng oras mo. You are busy, yes, pero hindi productive. Ang dami mong oras na ginugugol sa phone, sa random videos, sa social media, sa mga bagay na pang-alis ng stress daw. Pero ang ending, mas lalo ka lang napapagod mentally kasi wala kang progress na nakikita sa buhay mo. At doon nagsisimula yung frustration. Kasi sa loob-loob mo, alam mo na kaya mo naman. Alam mo na may potential ka, pero bakit ganito pa rin? Bakit parang stuck ka pa rin? The answer is uncomfortable. Hindi mo inaayos ang oras mo. Kasi ang oras mo, hindi mo na siya binibigyan ng value. Para siyang tubig na hinahayaan mong tumulo lang. Hindi mo siya kinukontrol. Hindi mo siya pinoprotektahan. Kaya kahit anong dami ng goals mo, kahit gaano ka pa ka-dreamer, nauubos lang siya sa distractions. Ang masakit pa, hindi mo agad nararamdaman ang epekto. Hindi siya tulad ng biglaang failure. Slowly siya. Parang araw-araw, may konting nawawala sa progress mo. Until one day, titingin ka sa buhay mo and you'll realize bakit parang wala pa rin akong naaabot. Pero ang totoo, may naubos. Oras mo. And here's the reality na madalas hindi natin gustong harapin. Hindi mo kailangan magkaroon ng mas maraming oras. Lahat tayo may 24 oras. Ang pinagkaiba lang, yung iba, pinoprotektahan nila yung oras nila like it's something valuable. Yung iba naman, hinahayaan lang nilang kainin ng distractions. Kaya kung pakiramdam mo ngayon na stuck ka, baka hindi dahil kulang ka sa talento. Baka dahil araw-araw, binibigyan mo ng access ang mga bagay na hindi naman makakatulong sa future mo. Number 5, takot kang magsimula kung hindi ka pa handa. Hindi mo rin namamalayan, ito mismo ang isa sa mga dahilan kung bakit natitigil ka sa mga kagustuhan mo. Kasi sa isip mo, kapag gagawa ka ng isang bagay, dapat handa ka na agad. Dapat magaling ka na. Dapat walang mali, walang sabit, walang awkward stage. Gusto mo agad polished, parang finished product na hindi na kailangan ayusin. Pero ang hindi mo nakikita, lahat ng taong magagaling ngayon, dumaan din sa stage na hindi pa sila handa. Kasi ang totoo, walang perfect na start. Lahat nagsisimula sa magulo. Lahat may awkward phase. Yung unang attempt mo, usually pangit talaga. Yung first try mo, kadalasan hindi mo may pagmamalaki. Pero normal yon. Part yun ng process. Sign lang ito na nagsisimula ka pa lang. Ang problema, kapag perfectionist ka, hindi ka tumutuloy sa first step kasi natatakot kang magmukhang beginner. Ayaw mong magkamali sa harap ng iba. Ayaw mong ma-judge. Ayaw mong mag-fail. So instead na gumawa ka, iniisip mo muna lahat ng possible mistakes hanggang sa wala ka nang nagagawa. And here's the painful part. Habang hinihintay mong maging perfect, ang ibang tao naman gumagalaw na. They start imperfect. They learn along the way. They adjust. Habang ikaw, stuck sa planning stage. Sila nasa execution stage na. Kaya sila gumagaling, hindi dahil perfect sila, kundi dahil inumpisahan na nila.
Minsan kasi ang perfectionism, disguised lang na fear. Takot ka palang mag-fail, takot ma-judge, takot mapahiya. Pero ang irony, mas nakakahiyang hindi mo sinubukan kaysa nag-try ka at nagkamali. Think about it, yung mga content creator, entrepreneur, artista, kahit anong field, wala kang makikitang unang version nila na sobrang galing. Lahat may cringe face, lahat may learning curve, pero tinuloy nila. Kaya kung hinihintay mo pa na handa ka na, baka yun na mismo ang dahilan kung bakit hindi ka umaalis sa umpisa. Kasi ang pagiging handa, hindi siya feeling. Ginagawa siya habang gumagalaw ka. You don't wait to be perfect before starting. You start, then you become better. So next time na may gusto kang simulan, kahit may kaba, kahit alam mong hindi ka pa handa, start anyway. Kasi ang real confidence doesn't come before action. It comes after you survive the messy beginning. Number 6, inuuna mo ang takot kaysa sa opportunity. Alam mo yung feeling na may chance na sana? Alam mo yung feeling na may chance na sana para sa'yo? Pero bigla kang titigil. Parang may ideya ka na gusto mong subukan. May opportunity na kumakatok. Pero imbis na lapitan mo, umaatras ka. Hindi dahil ayaw mo, kundi dahil nauuna yung takot mo. Takot na baka mag-fail ka, takot na baka mapahiya ka, takot na baka hindi ka sapat. So ang ginagawa mo, iniisip mo pa lang yung worst case scenario, tapos doon ka na agad sumusuko. Before mo pa subukan, tapos nasa isip mo yung laban. Ang masakit dito, hindi naman laging tunay na danger yung hinaharap mo. Most of the time, imagined fear lang siya. Yung utak mo, gumagawa ng storya. Like, paano kung pagtawanan ako? Or, paano kung hindi ko kaya? Kaya imbis na kumilos ka, nagstay ka sa comfort zone mo. Safe, pero stuck. At dito ka madalas naiipit. May opportunity na sana para mag-level up ka. Pero pinili mong manahimik kasi mas safe ang hindi sumubok. Pero ang hindi mo napapansin, habang pinoprotektahan mo yung sarili mo sa failure, pinipili mo rin yung slow progress or worse, no progress at all. Think about it. Lahat ng taong successful, hindi sila yung walang takot. Sila yung natutong kumilos kahit natatakot sila. They feel the fear. Pero hindi nila hinahayaan na mag-drive ng decision nila. Kasi alam nila, mas masakit ang regret kaysa sa failure. Kasi ang failure, may leksyon, may growth. Pero ang regret, tahimik lang ito. Pero habang tumatagal, mas lumalakas. Yung what if na paulit-ulit mong iniisip, like, paano kung sinubukan ko noon? So kung nararamdaman mo ngayon na laging nauuna ang takot mo bago ka kumilos, hindi ibig sabihin na mahina ka. Ibig sabihin lang, sanay ka pang protektahan ang sarili mo kaysa i-challenge siya. Pero tandaan mo, walang bagong buhay na lalabas kung pareho lang lagi ang choices mo. Because at the end of the day, ang opportunity hindi laging kumakatok twice. Minsan isang beses lang yan dadaan. And the question is, pag dumaan ulit siya sa'yo, uunahin mo pa rin ba ang takot? O sa wakas, ikaw naman ang uuna sa chance mo. Number 7, wala kang malinaw na direksyon. Minsan, hindi ka naman talaga tamad. Hindi ka rin bobo o walang talento. Pero parang kahit anong gawin mo, pakiramdam mo pa rin, naliligaw ka. Parang may gusto kang marating sa buhay. Pero kapag tinanong ka kung ano ba talagang plano mo, bigla kang tahimik. Kasi ang totoo, hindi mo rin alam kung saan ka papunta. Ang hirap nito. Kasi sa labas, mukhang okay ka naman. Nag-aaral ka, magtatrabaho ka, o kahit simpleng nabubuhay ka lang araw-araw. Pero sa loob mo, magulo. Parang may empty feeling na hindi mo maipaliwanag. Yung tipong gumigising ka sa umaga, pero wala kang malinaw na rason kung bakit mo kailangang bumangon. Bukod sa kailangan lang. And here's the problem. Kapag wala kang direksyon, kahit gaano ka ka-active, parang paikot-ikot ka lang. Parang naglalakad ka, pero walang destinasyon. Oo, busy ka, pero hindi progressing. And slowly, nagiging normal na lang sa'yo yung ganong life. Survive mode, hindi thrive mode. Minsan kasi, iniisip mo, kailangan mo muna ng perfect plan bago ka kumilos. Kailangan malinaw lahat. Anong trabaho, anong career, anong path. Pero ang reality, karamihan ng tao, hindi talaga agad alam yan. They figure it out habang gumagalaw sila. Pero ikaw, na-stuck ka pa rin kasi naghihintay ka ng clarity bago ka mag-move. Tapos dumadagdag pa yung comparison. Nakikita mo yung iba, may direksyon na, may goals na parang solid.
Tapos iba yung mindset nila. Ikaw, meanwhile, parang hindi mo alam kung sino ka o ano ang gusto mo sa buhay. And that feeling can be heavy. Nakaka-pressure, nakaka-lost. But listen carefully. Hindi ibig sabihin na wala kang direksyon ngayon ay wala ka ng future. It just means hindi mo pa siya nakikita clearly. Hindi pa defined. Hindi pa shaped. Kasi ang direksyon, hindi siya laging biglang dumadating na parang lightning bolt moment. Madalas, nagdi-develop siya habang nag-i-explore ka, habang nag-i-experiment ka, habang nagkakamali ka. Ang problema lang, natatakot kang mag-umpisa kahit maliit. Gusto mo agad, sure ka na sa lahat. Pero ang katotohanan, clarity comes from action. Hindi siya ibinibigay muna bago ka kumilos. Lumilitaw siya habang kumikilos ka. So kung pakiramdam mo wala kang direksyon, baka hindi ka broken, baka hindi ka lost forever, baka na-stuck ka lang sa waiting phase instead of discovery phase. And the only way out of that is movement. Kahit maliit, kahit hindi perfect, kahit hindi ka pa sure. Kasi minsan, hindi mo kailangang hanapin ang direksyon mo. You need to create it. Number 8, wala kang consistency. At kung tapatin mo ang sarili mo, alam mo to, hindi ka naman tamad, di ba? May mga araw na sobrang motivated ka. Parang kaya mong sakupin ang mundo. Mag-uumpisa ka, maingay pang energy mo. This time, iba na, sabi mo pa. Pero pagkatapos ng ilang araw, biglang hihina, biglang mawawala, biglang balik sa dati. Ganito ang cycle mo. Start strong, fade fast. Ang problema, hindi ka kulang sa capability. Kulang ka sa consistency. Kasi ang consistency, hindi siya tungkol sa feeling ready. It's about showing up even when you don't feel like it. Pero sa'yo, kapag nawala yung gana, automatic stop din lahat. Minsan, iniisip mo, motivation ang kailangan mo. Pero ang totoo, nagsisinungaling ang motivation. Darating siya ngayon, bukas wala na. Parang mood lang. Kaya kung nakadepende ka sa motivation, lagi kang pa-starting line lang. Never ka umaabot sa finish line. Think about it. Yung mga taong hinahangaan mo ngayon, hindi sila magical na may energy araw-araw. They just kept going, kahit pagod, kahit tinatamad, kahit walang pumapalakpak. They built discipline, not hype. Pero ikaw, kapag hindi perfect ang araw mo, kapag may konting distraction, or kapag feeling mo, sayang naman kung hindi ideal, humihinto ka na agad. Parang nawawala yung momentum mo in one small excuse. And the worst part, ginagawa mo itong normal. Iniisip mo, ganito lang talaga ako. Pero hindi. Hindi ka ganito forever. Nasanay ka lang sa pattern na paumpisa-umpisa, tapos tigil. Kasi ang consistency is not about doing big things every day. It's about doing small things even on boring days. Kahit 10 minuto lang, kahit half effort minsan, basta hindi ka nawawala sa linya. Pero sa'yo, kapag hindi 100%, wala na. Kapag hindi perfect, cancel. That's why you never build momentum. Kasi lagi kang restart, hindi continuation. And here's the hard truth. Walang big transformation na nangyayari sa inconsistent effort. Walang sudden success sa taong laging nagsisimula ulit pero hindi nagtatagal. Kung gusto mo talagang magbago, hindi mo kailangan ng bagong plano. Kailangan mo ng bagong identity. Someone who doesn't quit on ordinary day. Someone who shows up kahit walang gana. Someone who understands that progress is boring, repetitive, and sometimes unglamorous. Kasi sa dulo, hindi yung strongest start ang panalo, kundi yung hindi tumitigil. Number 9, puro plano, walang execution. Minsan, ang galing mong magplano. Alam mo yung feeling na sobrang dami mong idea sa ulo mo? Business idea, pagbabago sa buhay, bagong skill na gusto mong aralin, goals na gusto mong ma-achieve. Parang klaro lahat sa isip mo. Alam mo kung paano ka magsisimula, alam mo kung saan ka papunta, at minsan pa nga, nai-imagine mo na kung ano ang magiging buhay mo kapag nagtatagumpay ka na. Pero pagkatapos nun, wala na. Hindi ka gumagalaw. Lagi mong sinasabi sa sarili mo, next week, sisimulan ko na. Or, kailangan ko lang i-prepare lahat bago ako mag-start. Kaya nagre-research ka pa, nanonood ng videos, nag-aabang ng perfect timing, nag-aayos ng plano mo hanggang sa maging perfect siya sa utak mo. Pero habang tumatagal, yung plano mo, nagiging comfort zone mo na rin. Kasi safe siya. Sa isip mo,
Parang nagtatrabaho ka na rin eh. Kasi pinag-iisipan mo, pinagpaplanuhan mo, pinagkakabisihan mo. But the truth is, wala ka pa ring actual progress. And here's the harsh part. Mas madali ang magplano kaysa mag-execute. Kasi sa planning, kontrolado mo lahat. Walang failure, walang embarrassment, walang risk. Pero sa execution, doon ka nahaharap sa totoong mundo. Doon mo malalaman kung gumagana ba talaga yung ideya mo o kailangan mong baguhin. Kaya minsan, hindi ka talaga tamad. Takot ka lang. Takot kang mag-fail. Takot kang mapahiya. Takot ka na baka pag sinimulan mo na, hindi pala siya ganun kaganda gaya ng iniisip mo. So, you delay it. You postpone it. You keep saying, soon. Pero yung soon, nagiging months. Then, years. Ang ironic pa, habang wala kang ginagawa, mas lumalaki yung expectations mo sa sarili mo. Kaya mas lalo kang natatakot magsimula. Kasi feeling mo, kailangan perfect na agad yung unang move mo. But real talk, walang successful na tao na nag-start ng perfect. Lahat sila nagsimula sa messy, awkward, trial and error stage. The difference is, they started anyway. Kahit hindi ready, kahit hindi sure, kahit shaky. Because execution teaches you what planning can't. Sa action mo lang malalaman kung tama ba yung direksyon mo. Sa paggawa mo lang ma-adjust yung mali. Hindi sa isip, hindi sa waiting, kundi sa movement. Kaya kung paulit-ulit mong sinasabi na may plano naman ako, pero hanggang ngayon wala pa rin nangyayari, baka hindi mo kailangan ng bagong plano. Baka kailangan mo lang simulan yung isang bagay, kahit maliit lang, kahit hindi perfect, kahit kinakabahan ka. Because at the end of the day, hindi naman binibilang ng buhay kung gaano kaganda yung plano mo. Ang tinitingnan niya kung gumalaw ka ba. Number 10, mabilis kang sumuko kapag nahihirapan. At hindi mo man napapansin, dito madalas nagsisimula kung bakit parang walang progress sa buhay mo. Kasi sa simula, excited ka, motivated ka, feeling mo kaya mo lahat. Pero pag dumating na yung actual struggle, yung part na hindi na smooth, hindi na mabilis, hindi na enjoyable, bigla kang napapahinto. Parang may switch sa utak mo na nagsasabing, ang hirap pala nito, baka hindi to para sa akin. At doon ka na unti-unting umaatras. Ang problema, hindi ka talaga nag-fail dahil hindi mo kaya. Ang madalas na nangyayari, tumitigil ka na kagad. Yung ibang tao na successful ngayon, hindi sila yung pinakamagaling o pinakamatalino. Sila yung mas matagal sumubok, mas matagal bumangon, mas matagal magtiis sa face na wala pang resulta. Think about it. Lahat ng bagay na worth it sa buhay mo, like career, skills, business, katawan, relationships, lahat yan dumadaan sa uncomfortable stage. Yung stage na paulit-ulit kang nagkakamali. Yung stage na parang wala kang improvement kahit pinipilit mo. Yung stage na naiisip mo, para saan pa to? Dito nagkakaiba ang tao. Kasi yung iba, kapag hindi agad gumana, titigil na sila. Yung iba, kahit mabagal ang progress, they keep going. At hindi laging about motivation to. Minsan wala ka talagang gana. Minsan pagod ka. Minsan feeling mo wala kang support. Pero kung lagi kang sumusuko kapag hard face na, nagiging pattern siya sa buhay mo. And over time, masasanay kang magsimula. Pero hindi ka natatapos. Kaya parang ganito ang cycle. Bagong goal, bagong simula, bagong hope. Then kapag nahirapan ka, exit ulit. Then, repeat. Ang hindi mo alam, hindi ka stuck dahil wala kang kakayahan. Na-stuck ka kasi lagi kang umaalis sa point kung saan dapat sana nag-progress ka na. Kasi ang totoong growth usually starts right after the point na gusto mo nang sumuko. Yung moment na gusto mong mag-give up, yun na pala yung point na dapat mag-stay ka pa ng konti. Yung konting push pa sana, yun na pala yung magbibigay ng breakthrough mo. Pero dahil umalis ka agad, hindi mo na nakikita kung ano sana yung kaya mong ma-achieve. So next time na nahihirapan ka, instead na tanungin mo, kaya ko ba to? Try mong tanungin, gaano na ba ako kalapit bago ko gustong sumuko? Kasi minsan, hindi mo kailangan ng bagong start. Kailangan mo lang magstay ng mas matagal kaysa dati. Number 11, inuubos mong oras mo sa walang kwentang bagay. Minsan hindi mo napapansin, pero yung oras mo, unti-unti siyang nauubos sa mga bagay na parang wala lang. Gising ka sa umaga, tapos ang unang reflex mo, hawak agad ang phone. Quick scroll lang naman. Pero biglang naging 10 minutes, naging 30, hanggang umabot na ng 1 oras. TikTok, Facebook Reels, memes,
random videos, sunod-sunod lang. Wala ka namang planong ubusin ang oras mo, but somehow, nauubos pa rin siya. Tapos sasabihin mo sa sarili mo, sandali lang naman to, pahinga lang ng konti. But deep inside, alam mo na hindi na siya pahinga. Habit na siya. Escape. Parang tumatakbo ka sa realidad mo. Kaya kahit anong distraction, pinipili mo na lang kaysa harapin yung mga bagay na kailangan mong gawin. Ang masakit dito, hindi naman obvious agad ang epekto. Hindi siya tulad ng isang malaking failure na halatang mali. Silent lang siya. Slow burn. Parang wala lang ngayon. Pero after a week, after a month, mapapansin mo na wala ka palang nagagawa ng meaningful progress. May mga goals ka, may mga gusto kang simulan, but every time na may chance ka sanang mag-focus, nauuna yung one more video, isang episode pa, mag-check lang ako sa mga chat hanggang sa gabi na pala. And then comes that feeling, regret. Yung tipong, bakit wala na naman akong nagawa ngayon? Ang pinaka-trap dito is hindi naman masama yung ginagawa mo. Entertainment is not the enemy. Rest is not the enemy. Pero kapag wala ka ng control, kapag ikaw na yung kontrolado ng distraction, instead of ikaw ang may control sa oras mo, that's where the problem starts. Because time is not just time. It's your life in seconds. Every hour na nauubos sa walang direksyon, hindi na siya bumabalik. And the scary part is, you don't feel it habang nangyayari. You only feel it kapag tapos na ang araw. Minsan, hindi ka tamad. Hindi ka lang aware kung gaano kalakas yung pull ng distraction sa paligid mo. Design lahat yan to keep you hooked. Endless scroll, autoplay, notifications, lahat yan ginawa para mahirap kang tumigil. Pero ito yung truth na mahirap tanggapin. Kahit gaano pa ka-strong yung distractions, ikaw pa rin yung may final choice. You can pause, you can stop, you can decide na enough na muna. Kasi kung hindi mo matutunang bantayan yung oras mo, hindi ka rin matutong mag-build ng buhay na gusto mo. Walang big transformation kung laging nauubos sa wala yung oras na dapat sana ginagamit mo para mag-improve. At the end of the day, hindi mo kailangan maging perfect. Hindi mo kailangan mag-hustle 24/7. Ang kailangan lang is awareness na bawat minuto mahalaga pala. Kasi kapag na-realize mo yon, doon mo rin sisimulan ibalik yung control sa sarili mo. Number 12, lagi kang naghahanap ng mabilisang resulta. Alam mo yung feeling na parang gusto mo agad ng instant change. Yung tipong, ngayon ka nagdi-decide magbago, tapos bukas dapat may visible progress na. Parang nag-workout ka lang ng isang araw, tapos tinitingnan mo na agad yung salamin kung may epekto na ba. Tapos kapag wala ka nakita, parang nawawalan ka ng gana. Relatable to. Kasi lahat tayo dumaan sa phase na gusto natin ng mabilis na success. Gusto mo agad ng better life, better income, better body, better everything. And there's nothing wrong with wanting that. But the problem starts when you expect na mabilis din dapat ang resulta. As if magic lang siya. Kaya kapag hindi agad nangyayari, iniisip mo na baka hindi para sa'yo. Baka hindi ka talented, baka hindi ka swerte, baka hindi ka pang success. Pero ang hindi mo napapansin, hindi naman yung goal lang mali. Yung expectation mo sa timeline ang problema. Kasi ang totoong buhay, hindi siya highlight reel. Hindi siya montage sa movie na after ilang seconds lang, successful ka na agad. Most of the time, boring siya. Paulit-ulit, nakakapagod, walang immediate reward. You do the work today, and the result, wala pa rin. You do it again tomorrow, still nothing visible. And that's exactly the part where most people quit. Gusto mo ng mabilis na resulta. Pero ang totoo, yung meaningful progress, madalas invisible sa simula. Like building discipline, learning new skills, fixing your mindset. Walang instant feedback yan. Parang nagtatanim ka, hindi pwedeng hukayin everyday to check if tumubo na. You just water it. You just show up and trust the process kahit wala ka pang nakikitang bunga. Pero dahil impatient ka, madalas nagsishift ka ng direksyon. One week, motivated ka sa isang goal. Next week, iba na naman. Parang bawat bagong ideya, iniisip mo, this is it. Dito na ako yayaman. Magbabago ng buhay ko. Then kapag hindi agad gumana, nag-jump ka ulit sa susunod na bagay. Cycle lang siya. Start, stop, reset, repeat. No momentum, no depth. And the hard truth is, success rewards consistency, not speed. Yung mga taong mukhang biglang umangat, hindi sila mabilis kumilos. Matagalan silang hindi tumigil.
They stayed in the process long enough na hindi mo na nakita yung struggles nila. Only the results. So kung lagi kang naghahanap ng mabilisang resulta, maybe the real shift you need is not how fast can I get there, but can I stay even when it's slow? Kasi doon talaga nagkakaiba yung taong tumatagal at yung taong laging nagsisimula ulit.